Ngayon, Yes. alam na ho natin na kapag mainit hong panahon, expected na ho natin yan, ay tataas ang konsumo natin sa kuryente. Correct. 'Di ba lagi yung alam natin kasi sasabihin ho ng mga ng mga power up utilities, kasi malakas yung konsumo ho natin eh. So meron pala tayong tinatawag na auxiliary reserve na dapat Yes. ito ang gagamitin nila kapag sinasabing mababa o mataas ang demand ng supply ng kuryente. Yes. Yes, may reserve. Maliban sa reserve, palagi nang sinasabi natin, bakit ganito na lang? So ang sinabi ng gobyerno at ng mga energy players, hindi tataasan na natin yung capacity. O dito tumaas ang capacity daw kasi ang dami namang planta. So bakit kinukulang pa rin siya? Alam naman na natin na pag kinulang yan, tataas ang presyo ng kuryente. Nakita ko yung initial na DOE statement. Ang sinabi niya, NGCP, i-restore mo yung transmission constraints. Ibig sabihin, ang tingin ng DOE, ang NGCP may supply pero yung NGCP grid pumalya. Kasi yun bakit sa NGCP niya in-address na ang transmission. So ang transmission line. So NGCP, ano ang problema? Matagal na kayo dyan Tapos ang grid hindi nyo pa maayos ma-upgrade. Ang mahal-mahal ng bayad sa inyo ng consumers. Yun naman yung problema dito. Pero pag tinanong ng NGCP, sabi nila ang capacity nila is over by 10,260 megawatts. Sabi ng NGCP, kahit may supply pa kayong sobra by 10,260 megawatts, kaya namin i-transmit. Sa DOE, ano bang nangyari sa NGCP? Bakit siya ang may transmission constraints? Kasi iba't iba yan, Milky pwedeng ang pumalya yung generation company katulad ng 2013 ng yung mataas na singil ng Meralco na nilabanan namin sa Korte Suprema. Pumalya ang nag-outages ang kinulang ang supply ng generation. Dito naman mukhang may supply, based sa statement ng DOE. DOE. Pero hindi matransmit ni NGCP. Kasi siya ang transmission constraints, yun ang sinabi ng DOE. So, kilatisin na rin si NGCP. Bakit ganyan? Parang bago lang kayo dito sa Pilipinas. So, for all these reasons, nananawagan ng bayan muna na imbestigahan nyo na nga ito, paulit-ulit na lang ba ito? Alam mo,